a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Ingap, ngayon po ay magdi-devotion tayo para sa huling pakisuno nila sa bahay. Pauwi na po sila ngayong araw. Sasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit sa'yo, naging Sap mo sing sa umaga, naalala ka. Kapiling ka. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sa umaga, maalala ka. Sasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Hallelujah. Magkulang ang kapangyarihan mo. Kulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, nang gagaling sa'yo. Magkulang magkulang daming sandigan ko, gagaling sa'yo. Gagaling sa'yo. Yes, God, sa umaga po ito, Panginoon, ang papuri, pasasalamat at parangal ay para sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, aming Ama, sapagat kami pong lahat ay iningatan niyo, O Diyos. Sa kabila po ng masamang panahon na nagdaan, hindi ka nagkulang, O Diyos. Ika'y laging tapat, O Diyos. Hindi mo, Panginoon, pinabayaan ang iyong mga anak. Kami po'y iniligtas mo. Salamat, Panginoon, sa kamay mo na ginamit, O Diyos, sa buhay ng pamilya, sensyo ko, O God, hallelujah, na sila po'y ginamit mong kamay para sa amin upang kami po'y ingatan, Panginoon, sa panahon ng bagyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng pamilya sensyo ko na patuloy, Panginoon, ginagamit ko pong daluyan ng iyong pagpapala at maging ng iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, ingatan mo sila at patuloy mo silang pagpalain. Ipagkaloob mo po ang anumang pong hangarin ng kanilang mga puso at patuloy, O Diyos,
Ikaw po ang magsusupply ng lahat ng kanilang pangailangan. Higit pa, O Diyos, sa kanilang inaasahan. At dalangin ko, O Diyos, na ilayo po ninyo sila sa anumang po mga sakit at karamdaman, sa mga aksidente at sa anumang mga bagay na hindi mabuti, Panginoon. Lord, salamat. Alam po namin may ginagawa ka sa kanilang buhay. Sila'y pinagpalas mo na, sila'y pinagaling mo na. At gayon din, Amen, Panginoon. amen. Lord, maging sa mag-asawang si Tatay Artemio na taga-Kalagwas, Panginoon, sila po ingatan mo rin sa kanilang pag-uwi, Panginoon, sa kanilang pansamantalang tahanan. Lord, ikaw magkontrol ng karagatan at ang sasakyan ng kanilang sasakyan, O Diyos, ikaw po ang magkontrol, Panginoon. Amen. Provide mo rin ang kanilang pangailangan, mapayapa at maluwalhati silang makarating sa kanilang paroroonan. Salamat, O Diyos, maging sa amin, Panginoon. Kami ng aking sambayan, patuloy mo kaming ingatan. Ikaw na po ang bahala sa aming pangailangan, O Diyos. Kaya din sa tahanan, O Diyos, kung ito man ay nawasak ng bagyo, Panginoon, ikaw ang magpo-provide ng komportable at maayos na tahanan. Salamat. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, good morning, Jack. Kumusta kayo pala ay uuwi na, ano? So, ano masasabi mo sa 2 days, ano? And 2 nights na pag-stay dito sa ating bahay? Siyempre po, nagpapasalamat po kami dahil pinatuloy nyo kami dito na ano po. Tapos, pinakain din po. Salamat po sa pamilya nyo. Nag-enjoy ka naman dito kahit sa sandaling panahon. Opo. Kumusta naman ang inyong mga tulog bagamat sa sala lang kayo natulog? Okay lang naman po. Sanay naman po kami. So, anong masasabi mo sa bahay na nasira ng bagyo ngayon binaha pa? So, anong yung kumbaga, yung pinaka greatest desire mo, yung pinaka request mo sa Diyos sa nangyari sa bahay nyo ngayon na binaha tapos nasira? Request ko po sa Diyos sana po ay may gumawit po siya ng tao na para tumulong sa amin po para maayos yung bahay namin. Tapos yung sa financial na kalagayan namin. So, hindi ka ba nalulungkot sa pangyayari na sa dinami-dami ng dapat bahayin at bagyuhin, napili pa yung lugar nyo? Ano masasabi mo? Siyempre po na nakakalungkot din po kasi binaha po kami tapos medyo nasira po. Ayusin na lang po namin. Pero okay lang, huwag ka malungkot kasi alam mo, sabi nga sa bawat pangyayari sa daigdig ay nagaganap ayon sa itinakda ng Diyos. Kung minsan kasi dumarating yung problema sa hindi mo inaasahang pagkakataon na para bang yung kulang na lang gumuho yung mundo natin dahil sa mga pangyayari. Pero minsan God allows it para maipakita niya yung kanyang kapangyarihan. Isa lang ang masasabi ko, huwag lang mawawala ng pag-asa. Lagi naman. Yun. Kasi dumating din sa buhay ko na nalungkot din ako, na-discourage, na-depress sa pangyayari sa buhay ko kasi kala ko si Mrs. lang magkaka-cancer. To the point na pati pala ako meron na rin. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Hindi ko inisip na may cancer ako. Inisip ko normal na sakit lang. Kaya until now, sabi nila ako daw ay pakemo. Pa-doktor, baka daw hindi ako abutin ng ilang buwan, mamatay ako. Pero eto, buhay pa naman ako. Minsan kasi may mga pagsubok na parang ang hirap mo siyang arukin. Ang hirap mo siyang tanggapin. Pero hindi natin alam, after ng pagsubok na yon, yung pala ay trials. Trials na pag na-overcome natin, meron palang big opportunity. Naman, minsan hindi natin pwedeng hadlangan yung mga pangyayari. Kasi in every obstacle may mga opportunity yan. Malay natin yung pangyayari sa inyo, meron palang big opportunity.
blessing, may mahabag sa sitwasyon nyo, isa lang may papayo ko. Just keep on praying. Every time na may ganun pangyayari, just text lang, chat lang. Narito kami ng aking family sa pangunguna ng aking misis na si Paas PH. Bukas ang palad namin para kayo ay tulungan i-rescue. Kaya huwag kang huwag kang mawala ng pag-asa. Although, hindi ko man kayang ibigay ang material na bagay o financial na bagay. Pero willing kami makasupport pagdating sa mga sitwasyon na may matutulugan kayo. So ano masasabi mo ngayon sa Team Kalinga? Maraming salamat po sa Team Kalinga po, kay Kuya Bal at kay Ate Edna po. Siyempre kay Kuya Rab din po at sa inyo po, Brother Paas, sa pagpatuloy sa amin dito ng ilang araw po. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng Diyos. Walang anuman. Ang mahalaga kasi, hindi naman tayo active sa mga bagay na ang akin lang ay gusto ko matulungan kayo sa abot ng aking makakaya. Ang pinakalayunin ko lang, huwag kayong mawala ng pag-asa sa kabila ng mga dumating na unos sa inyong buhay. Kasi normal yan. Dumarating sa buhay ng tao yung kabiguan, pagsubok, unos, pero ang kagandahan kasi sa mga pagsubok at unos, hindi naman yan nananatili, pansamantala lang. So, ibig sabihin, may mga plano ang Diyos. Kasi may mga bagay tayo na hindi natin kayang arukin yung kalooban ng Panginoon, yung kanyang kaisipan, pero may hangganan tayo. Sabi nga, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. So, iba yung kaisipan ng tao sa kaisipan ng Diyos. Malay natin, inalaw ni Lord yung pagsubok sa inyong mga pamilya na magkaganon kayo para at least after nyan, maging history na lang. So, don't lose your hope. Patuloy lang mag-aral, mangarap, manalangin na sana loobin ng Panginoon na may mabuting puso na mag-ano sa iyo. May hipuin ng Diyos na tumulong para makapag-scholar ka, matupad mo yung pangarap mo hanggang makapag-college ka. So, continue praying lang. Ang Diyos naman pag lagi mo kinukulit sa panalangin, hindi kanya bibiguin eh. Tulad na sa akin, pinagaling ako ng Panginoon. Would you imagine, ang dami nagsuggest na magpa-doktor ako, magpa-dextrose ako. Pero ang aking pananampalataya, hindi ako magpapadoktor, hindi ako gagaling sa doktor, gagaling ako sa himalaan ng Diyos. At sa biyaya naman ng Diyos, hindi naman ako nabigo, pinagaling ako ng Diyos. Ito ngayon, nandito ako sa inyo, nakakausap po kayo, malakas pa naman, at lumalakas ng paunti-unti. So, ibig sabihin, God is great. Kung ako nga na mamamatay na hindi makakain, hindi makainom ng tubig, pero nga dito nakakakain na ako. Walang imposible sa Diyos. Magtiwala lang tayo, patuloy lang tayo manalangin, huwag nating sisihin yung Diyos sa pangyayari sa ating buhay. Sometimes, God allow it para lumakas tayo, para tumatag tayo. Ano? So, sorry pagkakataon, tanong ko lang, okay lang ba na magbigay ka ng kahit konting pahapyaw na papuri sa Diyos bilang pasasalamat ba na nakaligtas ka, nandito kayo ngayon, kahit chorus lang. Give thanks. Give thanks. Ano na lang po yung give thanks. Sige daw. Okay. May sipon po kasi ako. Kahit chorus lang para bilang pasasalamat sa Diyos sa kabila ng pangyayari, meron nang naganap na himala sa buhay nyo. Kahit na Sorry po.
of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Okay. Okay. Yan, Ja, maraming salamat ha sa pagpapaunlak mo. Mga kalingap, maraming salamat po. Shout out po sa lahat. Yan, at Tita Merlusa, shout out. Karaigte, Darma Tanaka, Joseph Importante, Mike Green, Tita Lit, Manay Liz, Tita Jo, Ate Jo, ayan. Maraming salamat. Huwag po natin kalimutan, supportahan po siyempre Team Kalingap, Balsados Matubang, at yan na Vlog Kalingap. Siyempre po ang inyong likod, Brother Paus. Maraming po salamat. See you next live, see you next vlog po. Pauwi na po sila dyan. Maraming salamat po. Jesus loves you. God bless. Bye-bye.